Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. O eto na, ang kahilingan ng karamihan na gusto di umano nilang malaman kung sino ang nag-uutos sa amin para siraan ang mga Duterte noong naroon pa ako sa grupo ng Tugon. Conversation po namin, mga ka-PL, ipapakita ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Gusto nyong malaman, di ba? Kayo ba talaga galing, mga ka-PL, yung mga ipinag-uutos sa inyo? Sino ang nag-uutos sa inyo, ka-PL? Bago ko po ipakita ko muna itong mga forward message mula po sa nag-utos sa amin. Natandaan nyo po yan, na-content ko na ho yan. Pangalawa, ayan, maliwanag di ho ba, mga ka-PL? Anti-Duterte ho sila. Sa madaling salita, mga ka-PL, wala na po talaga ang Uniteam. Sa mga umaasa na buo pa ang Uniteam, wala na po. Itigil na po natin yung pangarap natin na mabubuo pa ang Uniteam. Wala na ang Uniteam dahil gusto po nilang sirain ang mga Duterte gamit po ang mga vlogger nila na ako lamang. Kung hindi ako nagkakamali, ako lamang ang bukod tanging hindi sumunod sa utos nila na sirain ang mga Duterte. Ewan ko lang hindi rin ako sigurado kung meron na bang nag-content nito. Sa palagay ko, mukhang wala, mga ka-PL. Walang sumunod kasi naibuking na po natin Naunsami na po yung plano, baka may plan B sila. Baka may susunod silang plano. Pero, ang tema, ganun pa rin. Paninira pa rin po sa mga Duterte. Hindi man ito nasunod, itong script na to, baka gumawa sila ng bagong script. Pero ulitin ko, ang tema, paninira pa rin sa mga Duterte. Baka lang, Hindi po ako sigurado dyan, baka lang. Kasi nga ito, naunsami na. Naibuking po natin Di ba? Eto na po, yung conversation namin, mga ka-PL. Ipakita ko na sa inyo at sipatin ko na rin dito sa cellphone ko. Ayan. Ngayon, para maiwas po siya sa kahihiyan at sa bash, mga ka-PL, minarapat ko po, natakpan po ang kanyang mga picture sa kanyang profile at ang kanyang napakahabang pangalan. Mahaba po ang pangalan niya. At tatawagin ko na lamang po siya sa pangalang Boss. Ayan. Kasi Boss po ang tawag ko sa kanya. Hindi ko po siya tinatawag sa kanyang pangalan dahil nga siya ay ang aming boss. Yan. Boss sa boss. Ito na, basahin ko po. Kasi nagtanong ako sa kanya. Nung ipinasa niya po ito sa GC namin noon, naroon pa ako sa Tugon, sabi ko, ano to? Hindi ko maintindihan. May letter A, may letter B, letter C, letter D. May 1, 2, 3, 4. Sabi ko, ano to? Di ko mag-gets. Pero ang naiintindihan ko lang, paninira o gustong siraan ang mga Duterte. Pero gusto kong iklaro sa kanya. Kaya ang ginawa ko, nag-message po ako sa kanya sariling messenger. Ayan, basahin ko. Ang sabi ko, Boss, gandang gabi po. May tanong lang po. Ano po pala yung mga parang question na send mo sa GC, Boss? Di ko po magets kung para saan or kung gagamitin ba natin or
Hindi. Maliwanag. Busy siguro si boss. Ang naging reply niya, ganire. Mamaya po, sir. Biyahe lang ako. Okay? Okay po, boss. Salamat po. Natagalan, nag-antay ako. Mga ilang minuto. Sabi ko, oras na yata yun eh. Sabi ko, tagal naman. Hindi ako nakatiis. Kasi gusto ko na i-content. Kung magugustuhan ko. Hindi ko nga nagustuhan. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ulitin ko yung sinabi ko, ako lang yata ang bukod tanging hindi sumunod sa utos na to. Kasi hindi ko po kayang ipagkanulo ang mga Duterte, mga ka-PL. Ganyan ko po kamahal ang mga Duterte. Unang-una, kababayan ko ang mga Duterte. Taga Davao po si PL. O ngayon, dahil nga ang tagal niyang mag-reply, nag-chat ulit ako. Sabi ko, boss, musta na po? Eto naging reply niya, mga ka-PL, oh. Wait, sir, daan pa ako, traffic eh. Okay, sige. Ngayon, makalipas po ang ilang oras na, kita niyo naman siguro dyan, alas 11:41 ng gabi. Ayan, talagang nag-antay si PL kasi nga gusto kong malaman eh. Ganun tayo magtrabaho, kung pagtatrabahuhin tayo, matinuho tayo magtrabaho. Depende po sa ipapatrabaho sa atin. Nang hindi po labag sa kautusan ng Allah. Ngayon, kung haram, ay hindi po natin gagawin yan. Kasi paninira, paninira itong gagawin sa amin eh. Siraan namin ang mga Duterte. Haram po yan, mga ka-PL. Di ba? Shout out sa mga kapatirang Muslim dyan. Alam niyo po yan. Haram po sa atin ang pagsisinungaling. Di ba? Eto na, nag-reply na siya. Hello, sir. O, ayan pala, nilagay ko. Hello, sir. Sir, yung mga nasend ko po, pwede nyo i-content po yon. Okay? Di po question yon. Okay? Yun lang po, base sa mga info na binigay sa akin ng PCOD umano, mga ka-PL. Sino may sabi? Si boss, hindi ako. Nanggaling po sa kanya. Siya po, maliwanag, may message. Galing di umano sa PCO. Ngayon, nag-reply ako. Madali tayo makaintindi. Ang reply ko lang, ganire. Okay po, boss. Salamat po. Salamat sa idea. Tapos, ting! Nagganon siya. Yung nakikita nyo yung asul sa baba, mga ka-PL, hindi na ho sakop yan sa usapan namin ito. Kinabukasan na po yan. Iba naman po ang naitanong ko sa kanya dyan. Okay? Ngayon, nabanggit niya ang pangalang PCO, mga ka-PL. Presidential Communications Office. Aba, mabigat. Mabigat. Ang nag-uutos di umano sa amin, ang nagbigay di umano, maliwanag naman, di ba? Binigay sa akin ng PCO. Ayan ang sabi niya. Ang tanong, totoo kaya na talagang galing ito sa PCO? Question mark, mga ka-PL. Mismong ako, nung mabasa ko po ito, parang hindi ako naniniwala na galing ito sa PCO. Pero kung galing man di umano ito sa PCO, ayon po dito sa sinabi niya, hindi pa rin po ako susunod. Kasi solid Duterte ho tayo, mga ka-PL. Ngayon, kung hindi, baka gawa-gawa niya lang kasi hindi naman tayo talaga sigurado. Nakita ba natin siya na nagpunta siya ng PCO? May kausap siyang taga-PCO? Wala naman tayong saktong pruweba. Di ba? Sa totoo lang tayo. Ako, aminin ko, may nakita ba ako na makausap niya ang taga-PCO? Sinabi mismo sa kanya na ito ang gawin ninyo. Magsisend kami sa inyo ng mga referensya. Yun ang sundin ninyo. Gawan nyo
ng content. Siraan ninyo ang mga Duterte. Wala. Basta nag-send lang siya sa amin nung mga pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, ito na ang sabi niya. Di umano, galing sa PCO. Pwedeng gawa-gawa niya lang po itong naimensahe niya sa akin o hindi. Kayo na po ang mag-analisa, mga ka-PL. Ayaw ko pong humusga. Bawal ho yan. Magagalit po si Ama. Ngayon, ang isa pang katanungan, mga ka-PL. Naninira ba ng tao si PL? Ha? Kung ang akala ng iba na mga supporter ni Tambakol, mga ka-PL, naninira ako, mali. Walang paninira po dito sa ginawa ko. Bakit? Unang-una, hindi ko po gawa-gawa ang istorya. Maliwanag, may conversation kami. Ang paninira, yung nagyaw-yaw lang ng nagyaw-yaw, pero walang naipapakitang referensya. Ako, may naipakitang referensya. At pangalawa, tinago ko po ang katauhan niya. At etong napakahabang pangalan niya sa itaas, tinakpan ko yan. Maging ang tawag ko sa kanya, na pangalan niya, tinakpan ko rin. Mahaba rin po ang pangalan niya. May paninira? Wala. Nagsisinungaling ba si PL, mga ka-PL, sa content na to? Kasi napakarami kong nababasa na manggagawa ka ng fake news. Fake news ba ito na mayroong referensya? Ang fake news, yung ibinigay sa amin na mga, ayan, ito, yan, na ipapakontent sa amin. Ito, sa palagay ko lang ito, ang may halong paninira. Pero inyo, dito sa pagkakaintindi ko, isisiraan ng mga Duterte nito eh. Pagkukumparahin ang dating Pangulo na Digong at si PBBM. Tapos, gagawa ng di umano'y fake news. Itong nakaraang administrasyon. Di ba paninira? Hindi po ako sumunod. Kasi may halong paninira po ang tema ng content na ipapagawa nila sa amin. Hindi ko po sinunod. At pangalawa kong dahilan, maka-Duterte po ako. Hindi ko po kayang ipagkanulo ang mga Duterte. Maliwanag, uulitin ko po ang katanungan. Naninira ba si KPL? Gumagawa ba ng kwento si KPL? Sinungaling ba si PL? Kayo na po ang humusga mismo sa akin, mga KPL. Ayon po sa mga ipinakita ko po sa inyo. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.